Hi guys! This is Neil and here I am again for another online educational vlog. Ang topic natin ngayon ay online education, negative and positive reactions. So dito, isi-share ko sa inyo yung mga naging reaction ng mga tao sa paligid, like yung mga katrabaho ko, yung mga friends, yung mga acquaintances, yung sa family, kung ano yung naging reaction nila nung unang nag-take ako ng online education, specifically sa AMA University Online Education. So dito isi-share ko sa inyo kung paano nag-react yung tao nung nalaman nila na nag-aaral ako through distance learning. But before we start, ay nais ko lang sabihin sa iyo na kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe para updated ka sa aking mga next uploads. So, simulan natin sa negative reactions. Meron ako ditong 5 na reactions. Ito yung mga narinig ko na negative nung una akong nag-aaral ng online education. So, sa una, may nagsabi sa akin na you are cheating because no one is watching. Yes, pwede kasi yung mangyari kahit naman sa face-to-face learning, nag-cheat talaga ang student. Kahit naman yung mga ibang tao, kahit sa mga nagtatrabaho, meron din nag-cheat. So, it's a very normal thing. Kaya lang, dito kasi sa online education, kaya yan ang sinasabi ng una ng tao dahil hindi nila na-experience kung paano mag-aral through exam-based and research-based. So, ako kasi, sa akin talaga, it's way of learning more than to cheat is to search what you are trying to learn, to get more references. So kung mag-cheat ka at hindi mo siseryosohan yung pag-aaral mo, magre-reflect kasi yan kapag nagtatrabaho ka na or kapag nandoon ka na sa field na kailangan mo i-apply kung ano yung mga dapat mong natutunan dun sa inaaral mo. So always remember that, kung ang isang tao ay mahilig mandaya, magre-reflect yan doon sa actions niya. So kung ikaw na nag-aaral ka, ay hindi mo sineseryoso yan at lagi mong dinadaya lahat ng kailangan mong gawin, magre-reflect yan doon sa professional life mo or doon sa business life mo or doon sa personal life mo. Kasi gagawin mo yan dahil yun ang feeling mo na mas makakapagpasaya sa'yo. Sa pangalawang negative reaction, ito naman ang narinig ko. Not worthy to take or it's a waste of time. So, ito mostly narinig ko sa mga katrabaho ko dahil ang sinasabi nga nila, hindi mo naman kailangan na mag-aral basta marunong ka lang dumiskarte, which is yung diskarte na yan is part naman kung paano ko makomplete yung pag-aaral. So gagawa ako ng separate video para sa diskarte na to dahil meron ako nakita sa online na issue regarding diploma or diskarte na kung saan ang mga tao is na-confuse kung ano ang pipiliin nila, which is hindi naman dapat. So abangan nyo na lang, gagawin ko yung video na to. So sa explanation ko dito sa number 2 na negative reaction is that, yes, may mga tao kasi talaga na ang feeling nila is kapag ine-educate mo yung sarili mo is a waste of time lang. Dahil feeling nila, kailangan mo lang magtrabaho ng maayos, kailangan mo magtrabaho ng maigi, kailangan mo ng hard work, kailangan mo ng perseverance para maging successful ka sa buhay. Pero in my way of understanding, yes, totoo naman yan. Pero yun nga lang, mag-i-improve ka pa din naman, mapopromote ka pa din sa trabaho kasi hindi ka mag-aral. Kaya lang, ang problema kasi doon, maghihintay ka ng mas matagal kaysa nag-aral ka. So, we should always remember na ang part ng education sa pagtatrabaho is to give you more knowledge at to give you a better chance na ma-promote sa trabaho. So, yun kasi yung para sa akin. At saka yung improvement kasi, naka-base din yan doon sa kung gaano ka katagal na nag-educate sa sarili mo, kung kino-continue mo ba yung pag-aaral mo. So, I'll give you an example na lang dito sa trabaho. So, compared dun sa katrabaho ko, meron akong ka-workmate na more than 15 years na sa trabaho. Yun nga lang, ang position na hawak niya was, nagsimula siya as supervisor, ngayon ay assistant siya, yes, pero mas mababa siya kaysa sa akin. Pero ako nagsimula ako sa trabaho, within the first 11 months, na-promote ako, dahil nga, meron akong pinag-aralan compare doon sa may 15 years experience. Dahil yung may 15 years experience na yun, hindi naman siya nakaabot ng college level, na hindi siya nakakuha ng vocational. So, yun yung pinagkaiba nung may pinag-aralan ka
or nag-aral ka ng continuously while nagtatrabaho dahil ma-appreciate yun ng company na pinagtatrabahuan mo na alam nilang kino-continuous mo yung education mo kahit na hirap kang i-balance yung oras mo. So doon kasi sa appreciation na yun, doon ka binibigyan ng more opportunity dahil alam nila na pag-iigihan mo yung trabaho at pag-aaralan mo yung trabaho kahit hindi mo siya alam. So always remember that. Yung continuous education is yun yung isa sa nagbibigay sa'yo ng more opportunity in the future. So sa pangatlo naman na negative reaction, ito yung narinig ko. Often gives misleading infos than face-to-face learning. So, naiintindihan ko rin yan na sinasabi ng mga tao na galing sa face-to-face, which na ako din, galing sa face-to-face naman sa unang course. So, nung nag-aral ako ng HRM Tourism na diploma, it was face-to-face. Nag-start lang ako mag-online study during my business administration degree, during my diploma in engineering based in UK, and currently sa GMU Italy, na nag-aaral ako ng Masters in Engineering Management. So, yun yung mga naka-online na. But, in terms of misleading information, I don't think na nagkakaroon ng ganito sa online. It depends kasi doon sa learner. So, for example, ako ang learner. Ilalagay natin yung topic na diploma versus diskarte. So, ang tao pipili ng diploma, yung iba pipili ng diskarte. Pero alam mo ba ang pinagkaiba ng dalawang yan? Alam mo ba ang gamit ng mga yan? Kahit yung may mga taong pinag-aralan, hindi rin maiintindihan yan. Kasi, as a learner, or as a person, as an individual, kung may pinag-aralan ka o wala, kapag sinearch mo lahat ng meaning ng bagay na yan, I'm sure, hindi ka pipili sa dalawang yan. Dahil magkaiba yan at hindi yan pareho na kailangan mong piliin. So, yun yung isa sa mga example dyan. Often, misleading information, yung pinapauso ng tao na hindi naman dapat ganito yung information na yan. Hindi naman dapat ganito yung choices na ibibigay mo sa mga tao para lang masabi na nag-mislead ng information. Sometimes yung mga guru din sa community, yung mga expert ko na sa ganito, sila actually ang nagbibigay ng misleading information, hindi yung education. Kasi kung gusto mo mag-educate, kailangan mo i-search lahat ng mga sasabihin mo. Kailangan yan, tumutugma yan doon sa realidad ng buhay. Hindi ka po pwedeng pumili sa isang bagay kung alam mo na nakadugtong yan dun sa isa. So, kailangan nating alamin lahat ng mga meaning, hidden meaning man yan or naka-front siya or base meaning or common meaning. Kailangan nating i-consider lahat yan. Kasi bago tayo magbigay ng mga information sa public, kailangan alam natin sa sarili natin na yun po pwede ito po pwede yan. So, kailangan nating ilagay sa isip natin na lahat ng base reactions, lahat ng itong mga negative and positive reactions tungkol sa mga bagay na ginagawa natin sa buhay, ay meron niyang katumbas na consequence. Kagaya ko, pumili ako na magkaroon ng continuous education. Yes, mahirap siya kasi gumagastos ka na, nagtatrabaho ka pa, nagbabalance ka pa ng time. But at the end of the day, it's your own choice. So, choice ko ito, kaya ako naman siya ginawa. So, sinishare ko lang sa inyo yung mga negative reactions na ito dahil para aware kayo kung ano yung maririnig nyo just in case na gumawa kayo ng ganitong desisyon sa buhay. So, sa pang-apat na negative reaction, meron akong kawork na nagsabi sa akin na ang online education daw is boring, no actual classes, and no socialization. Yes, although totoo naman siya, kaya lang it's a negative reaction dahil yung ibang tao kasi once na marinig yan, it's either dalawa lang yan. Hindi nila gagawin yan, hindi sila mag-aaral. And pangalawa, i-disseminate nila yung information sa ibang tao which mag-i-influence na naman ng another person yan. So, dito sa part na to, kailangan nating tandaan na kung ano ang naririnig natin sa iba, hindi natin pwedeng i-judge na ito siya kung hindi natin naranasan yan. I would say na boring ang pag-aaral sa online kung ikaw ay hindi naman intact sa ganitong klase ng system o sa ganitong klase ng activities. Kung hindi ka pala aral na tao, hindi para sa iyo ang online education. Para sa iyo, face-to-face education. Kaya lang kung may pangarap ka sa buhay, kailangan mong isipin yan. Kailangan mong pagdesisyonan yan. Kaya mo bang pagdaanan yung mga yan para marating lang yung pangarap mo na education? So, ganun lang yun. Nasa pagbabalance mo rin yan as a learner, as a dreamer, as an individual,
na gusto makarating kung saan mo gusto makarating. So kung gusto mo makapagtapos na wala kang time na mag face-to-face class, kailangan mong i-convince ang sarili mo na mag-undergo sa isang board na class, sa no actual classes ng face-to-face, sa no socialization para lang makarating ka doon sa gusto mo na makuha na degree. So nasa sayo pa rin ang decision kung mag-undergo ka sa online education or face-to-face. Kasi guys, ang bawat consequence sa mga yan, iisa lang. Either nag-face-to-face class ka or nag-online educational class ka at nagtatrabaho ka, magsasacrifice ka. Yun lang yun. And sa fifth and last negative reaction, ito yung mga naririnig ko. So ang online education is a time-consuming activity or it's a waste of resources. So nabanggit ko na yung waste of time sa number 2, kaya lang it relates on not worthy to take. So ito naman siya is because of it's a time-consuming. So totally nandito na tayo sa talagang focus on time and the resources also. So ang negative reaction na to is saying na bukod sa waste of time, waste pa siya sa resources. So maybe it's financially, so maybe it's because kulang siya sa study material. Yun yung isa sa mga nag-i-influence sa online learner na tumigil sa pag-aaral niya through online education. Kasi wala daw pong bayad, wala daw oras, at saka meron pa daw siyang ibang mga priorities. So marami kasing dahilan. Even me, ganun din ako nung una, kaya lang kagaya nga din sa mga sinasabi ko sa mga unang negative reactions, which na kinonvince ko muna yung sarili ko na kailangan ko mag-undergo kung gusto ko makarating or kung gusto ko makuha yung education na gusto ko. So, yun yung kailangan mo talaga. Focus on your self-decision. Don't focus on others. And sa focus on resources, yes, kasi financially, kailangan mo talaga magbayad kapag nag-aaral ka. Or kung meron kang sponsor din, good for you. Pero kung ikaw, then kailangan mong tanggapin yan na magbabayad ka to educate yourself. So in terms naman sa time consuming, wala naman talagang pag-aaral na hindi nagko-consume ng time. Or lahat ng ginagawa mo, either positive or negative reaction sa buhay, nagko-consume ka ng time. Kahit nga yung mga marites sa daan, nagko-consume ng oras, so ikaw pa kaya na nag-aaral. So kailangan mong ipaintindi yan sa sarili mo. Dahil kapag naintindihan mo yan, hindi ka magko-complain ng gaya nitong mga negative reactions na nasabi sa akin ng mga katrabaho ko, sa family side ko, at sa socially, sa community. Marami talagang negative impact tungkol dyan. So, after ng negative reactions, dito naman tayo sa mga positive reactions na natanggap ko when I was taking my online education. So, unang positive reaction, people around you copies what you do, especially kung ikaw ay nagkaroon ng career improvement, it's either a promotion, a salary increase, or you were offered to transfer to a better position. So yes, kasi ang tao talaga, it's a normal thing na hindi nila susundin yung gagawin mo kung hindi yun i-effect ng mabuti sa'yo. So yung iba, they don't give you negative reactions. Yung iba naman, nagbibigay ng negative reactions. And they continuously look kung yung negative reaction ba na yan naging positive. Kapag naging positive yan, automatic yan, gagayahin ka nila. So, yun yung nagiging reflection dyan. Automatic yan, tatanungan ka nila for advice, paano din sila magsimula, paano sila makakatapos, ano ang kailangan nilang matutunan. So, maraming tao sa paligid na kukopya or gagaya sa ginagawa mo kapag nagkaroon ka ng career improvement, mainly. So, kasi ito, real life experience ko ito. So, next, kapag nagkaroon ka ng development or nagiging deeper yung understanding mo sa mga bagay-bagay. So, example lang yan. Dati-dati, nung hindi pa ako nag-online study, hindi ako marunong humawak ng emotion ng tao. So, yun yung isa sa mga purpose kung bakit ako nag-aral ng Business Administration major in Human Resource Management kasi medyo mahina yung patience ko sa pag-handle ng tao kapag nagkakaroon siya ng negative reaction sa paligid ko. So, magaling ako mag-handle ng work pressure, pero doon sa people management, medyo mahina ako. So, kaya ko naman siya inaral kasi para alam ko. Noong una,
is a very negative kasi ang sabi sa akin talaga, hindi ako matututo doon at hindi ko siya apply. After ko nag-aral, nung successfully in-apply ko siya, meron akong isang katrabaho na gusto rin mag-aral. So, yun yung ginawa niya. Kasi ang sabi niya sa akin, nung nag-aral daw ako, nakita niya yung pagbabago at nakita niya kung paano ako umintindi ng mas malalim pa doon sa previous self ko before ako nagtapos ng pag-aaral. So, kahit ngayon, na-earn ko yung respect na yan dahil nga malaki ang improvement sa pag-handle ko ng mga tao after ko nag-aral ng Human Resource Management. So, yun yung way dyan. Next nito is when someone appreciates what you do. So, yung nag-appreciate na yan is for sure yan, na nag-undergo rin yan, nagkagaya nung journey na dinaanan ko. Hindi man siya magkapareho, pero it is in the same way as distance learning, online education, or hindi siya face-to-face. Sabihin natin gano'n. Kasi maraming tao ngayon na nagko-continue sa learning nila kahit na nagtatrabaho na sila. Bakit? Kasi nakita nila yung impact ng pagkakaroon ng additional educational qualification doon sa career improvement ng iba. So, yun yung nagiging influence doon. Nagiging positive siya in a way na ginagaya nga ng tao, yung tao na nakapagtapos sa online education dahil nga nagkaroon ng shift sa career niya. So, dito sa pangalawang positive reaction, ito yung people respects you more than before. Especially kung nagkaroon ka na ng higher education. Pero ito, yung respect na ito, binibigay lang ito ng tao papunta sa iyo provided that you are displaying the right attitude of getting that higher education. Kasi kung hindi mo rin i-display yung nararapat na marunong ka nang umintindi na mas malalim ang pangunawa mo sa pagkakaroon ng mas mataas na educational level, hindi mo rin may earn yung respect ng tao. So always remember, dalawa ito. Ito yung education mo na higher part, at ito yung attitude na kailangan mong i-display. So kung ikaw ay nagiging bossy dahil mataas ang pinag-aralan mo, hindi ka na marunong bumaba at tumapak sa lupa, huwag mong i-expect na i-respect ka ng tao more than what you expect sa respect. Kasi ang tao talaga, may pinag-aralan o wala, hindi ka niya i-respeto based on what you have in life. I-respeto ka niya based on how you respect him or her. How you help them without being asked. Kasi ako, I'll give you an example kung bakit nire-respeto ako ng tao ng sobra. Kasi, yung ginagawa ng mga, let's say, cleaner, ang cleaner namin, meron kaming almost half kilometer na lalakarin mo mula sa end to end ng resort. Kapag nakakita ako ng garbage dun sa kabilang area at malayo yung cleaner, tinatawagan ko lang siya na merong garbage sa ganitong area pero kinuha ko na. Bakit natin ginagawa yun? Kasi para aware siya na yung area na yun, kung saan ko pinulot yung garbage, kailangan niyang i-roam around yun on a daily basis. Pero at the same time, kailangan niyang ma-appreciate na ginawa ko yun para tulungan siya, para hindi niya masayang yung oras niya sa paglalakad from one area to another, lalo kapag malayo yun. Kapag ganun kasi ang ginawa mo, ma-earn mo yung respect. At kapag next time na hindi niya ginawa at you punish the staff, maiintindihan niya yun. Hindi yung sasabihin niya na mali ito, mali yan. Iintindihin niya kung bakit mo ginawa sa kanya yung punishment or yung consequence doon sa unang pagkakamali niya na hindi niya ni-rounds yung area na yun. One more thing, dito sa part na to, sa respect, laging sinasabi ng mga ibang managers na kapag naging manager na sila, kahit yung katiting na garbage sa side na pwede mo namang pulutin, hindi nila ginagawa. Dahil ang sinasabi nila, kababaan daw yun ang posisyon. Sa mga manager na nakakapanood nito, hindi nakakababa sa posisyon kung tutulungan mo yung empleyado mo. Kung tutulungan mo yung mas nakakababa sa iyo, kung hindi mo naman ginagawa yung tulong mo yun para gawin ang trabaho niya, para mapabilis lang ang trabaho niya, mas nagbibigay yun sa iyo ng chance na i-respect ka niya ng sobra pa sa respect na na-earn mo before. So, yan based on life experience yan, based on the work experience na na-experience ko sa trabaho. Employees actually talk more positive thing about you kapag ganun ang ginagawa mo. Kasi ako talaga, although managerial na yung position ko,
Still hands-on pa rin ako sa pagtatrabaho. Still tumutulong pa rin ako sa tao kapag nakikita kong kailangan nila. Still ina-assist ko pa rin yung mga nakakababang empleyado kapag nakikita ko na hirap siya na mag-isa. Ganon. Kahit sa simpleng pagbubuhat lang ng ladder, na malaking ladder binubuhat ng empleyado, na mag-isa siya, lagi ko siyang sinasabihan na kung nandoon ako, hingan niya ako ng tulong kasi what is 5 minutes of the time na tutulungan ko siya para mapalesen lang yung weight no binubuhat niya. It's a very, very big thing na yun para dun sa empleyado na ma-feel niya na nandoon ka sa likod niya, na willing ka na tumulong sa kanya kapag kailangan niya nang hindi niya sinasabi sa'yo dahil alam niya na tinitignan mo siya. So maraming purpose kasi yung part na yan dahil yung empleyado kapag alam niya na tinitignan mo siya or tinutulungan mo siya without asking, merong 3 purpose yan. Yung empleyado mag-iisip yan, marunong kang tumingin sa hirap nila. Pangalawa, alam nila na nagbabantay ka kahit hindi nila sabihin sa'yo. Yun yun. Pangatlo, alam nila na hindi mo kinalimutan kung saan ka nanggaling, kung galing ka man sa same position nila. So, ganun lang yun. Yun ang best way sa pag-influence ng tao para mag-improve yung sarili niya. Yun ang best way para masabing successful tayo na mag-influence ng ibang tao sa paligid para i-improve yung sarili niya. So sa pangatlo, the community recognize you even further kapag nagkaroon ka ng mas mataas na educational level. Yes, kasi na ang komunidad talaga, i-appreciate talaga nila kung ano yung narating mo. Bakit? For example, bilang ka sa isang village. Sa isang village, wala nakapagtapos ng pag-aaral, pero nakapagtapos ka. Yun, isa yun sa magiging inspiration ng mga villager na nagagawin yung best na pwede nilang gawin sa sarili nila, whether mag-sacrifice or not. Na makarating din kahit papano doon sa educational attainment na nakuha ng ibang tao sa paligid. So gaya ko, ang influence kasi nitong pagkakaroon ng higher education sa community, not just sa family lang, it inspires other people din. Kasi maraming tao na iniisip nila na wala nang hope na makapag-aral sila dahil mahirap lang sila. Well, mahirap din naman ako. Hindi naman ako galing sa mayaman na pamilya. And one day, mag-vlog din ako tungkol sa dati kong buhay kasi para makita ng tao na hindi pala ganun kadali na magkaroon ng mas magandang educational level, na mas magandang career. Marami ka talagang pagdadaanan. Marami kang gagawin na development sa sarili mo. Marami kang kailangan i-sacrifice. Kasama na yung time sa friends mo, part ng time sa family mo, part ng time sa social life mo, most of it, kailangan mo i-sacrifice yan. Kung gusto mo makarating ng much better career and much better educational level. Kasi yan yung mga sinacrifice ko. So, hindi mo kailangan i-sacrifice yan kung willing ka mag-antay ng years or let's say 7 to 10 years na period, okay fine. You can take it part-time. Pero kung gusto mo mas makarating doon na mas maaga, kailangan mo mag-sacrifice ng oras sa ibang bagay para makomplete kung ano yung gusto mong marating sa period na to, sa time frame na to. Not just doon sa mga task, kundi doon din sa financial priorities mo, kailangan mo rin i-shift ang mga yan. So, kailangan ng good planning para marating mo ng mas maaga yung mararating mo later on. So, tapos na tayo dun sa positive and negative reactions. So, meron ako ditong isang reaction na neutral siya, but it can be positive or negative based kung paano siya ginamit. So, ito yon. You can search what you have studied or you can search what you will study or what you will learn. Ang sinasabi kasi dito, pwede mong i-search yung magiging pag-aaral mo or pwede mong i-search yung matututunan mo at pwede mong i-search kung ano ang napag-aralan mo. Yes, totoo naman yan. Ang positive side kasi doon, kapag sinearch mo yung inaaral mo at nag-aaral ka ng either diploma or either a degree in a form of formal education, yun yung nagiging positive side dyan. Kasi bakit? Kasi sinesearch mo yung pinag-aaralan mo dahil kailangan mo yun for the foundation of knowledge to earn your diploma or degree. It's very important to understand kung ano yun. So ano yan? Kasi ang
Diploma or degree is a formal education. Gumagamit ka ng connection of the institution. Kaya ka nag-aaral kasi ang institution is the legal part of it. Sila yung attestation na meron ka nitong qualification. Kaya nga merong mga license. Kasi legal part yun. Attestation na kapag ipinakita mo yan, automatic. I-acknowledge ka ng tao na meron ka nito. So kung negative impact yan, sinearch mo lang yan at pinag-aralan mo at in-apply mo. So wala ka ng formal or legal part na napatunayan mo na natapos mo siya. So yan applicable if you are promoting a standalone product or what you call the process of educating informally nang hindi ka gumagamit ng educational institution or any legal parts to represent that certain qualification. So nag-base ka lang dun sa experience mo. So itong part na to, kung ikaw ay nag-promote ng standalone product, applicable ito if you are selling a tangible product or yung product na nakikita, nahahawakan, nalalasahan, or nagagamit. So sa part kasi na yon, maraming tao na nagsasabi na successful sila sa pagbebenta ng product at hindi na nila kailangan mag-educate pa para magbenta, para makabenta ng more pa ng certain products na binibenta nila or pinopromote nila. So para mas maintindihan, magsiset tayo ng example na kung saan magbibenta ka ng products. Okay, let's say, crackers. So yung crackers na yun, nung binenta mo siya, hindi ka nakapagbenta sa maraming tao, nakapagbenta ka lang sa 2 tao. Pero nung tinikman nila yung products na yun, ang sabi nila is very different ang taste, very nice ang packaging, at saka very professional ang nagbenta. So, very enticing yung sinasabi mong words. So, meron kang 3 factors doon. Hindi ka lang kasi bumenta dahil sa galing mo na mag-sale. Una, nung na-convince mo yung tao na bumili, nagkaroon siya ng positive reaction. Kung saan yung positive reaction na yun ang nag-push doon sa product na ibenta yung sarili niya. So, gumawa ka lang ng initial action, yung customer na nakabili, yun ang gumawa ng the rest of the action. So, hindi mo siya binenta totally na dahil sa iyo, dahil sa skills mo, kundi yung product mismo ang nagbenta doon sa sarili niya. So, ang ginawa mo doon is only the 33% of the action, while ang 67% yung nagpatunay doon sa product na siya mismo ay karapat-dapat na bilhin. So, ito naman, hindi siya applicable na sasabihin mong hindi mo kailangan mag-aral kung ikaw ay nagbibenta ng soft services or intangible product. Kasi bakit? Kasi doon sa intangible product, ikaw mismo ang nagbibenta doon sa services mo. You are selling it by feeling, by delighting. Nararamdaman yung pag-sell mo sa services. Isa na ito yung hospitality. Sa hospitality, kapag hindi mo pinag-aralan kung ano yung ginagawa mo, kapag hindi mo in-update yung knowledge mo doon, malabong makakabenta ka ng maayos nito. Kasi, sa hospitality, it is, you are selling an intangible product. Hindi mo binibenta yung pagkain doon or crackers. Hindi ka nagbibenta ng ganyan. Binibenta mo yung mga yan based on how you connect with your customers. Kasi, for example, sa isang kapag nag-stay ka sa isang hotel, hindi ka naman nag-stay doon sabi na, oh, pumunta na kayo, umikot na kayo, ganyan. Kaya nga meron tayong sinasabi na levels of services sa isang hotel. Meron yung 5-star, 4-star, 3-star, 2-star, 1-star, no star. Kasi yung mga yon may karampatang level of service yun. Level of feeling, anong mararamdaman mo. Delightful ba siya? Just normal standard of services? Hindi ba siya ganun ka-attentive? Kaya yung mga tao minsan, which is wrong din yung mag-i-expect ka ng higher level of services sa isang 2-star or isang 3-star compared sa 5-star. Kasi, iba-iba nga ang level of services. Kapag pumunta ka sa 5-star, kailangan meron ka na nung sinasabi na delightful experience, more than excellent, beyond expectation. So, dapat yun ang mga ina-expect sa 5-star or 5-star luxury services. Kapag nandun ka sa 4-star, hindi ka dapat nag-expect ng more than the luxury of what you want. So, dapat doon lang din sa level ang ina-expect mo.
Sa 3-star naman is standard service. So huwag ka na mag-expect na bibigyan ka nila ng butler kung nasa 3-star ka naman kasi maraming ganun. Hindi ka pwede mag-demand ng more than the services of the level of service na ino-offer ng isang establishment, lalo kung hindi naman naakma doon sa scope of services na matatanggap mo. So kasi maraming tao na nagko-complain sa isang 3-star na ina-expect nila to, ina-expect nila yan, una sa lahat, kailangan mong maintindihan anong pinagkaiba nila doon sa star na yon. Kapag hindi mo naintindihan, then I don't think karapat-dapat ka na mag-comment at mag-demand ng mga bagay na yun. Kasi maraming tao sa paligid, maraming tao sa mundo na demand lang ng demand, hindi naman nila naintindihan kung anong dinidemand nila. So, marami talagang ganyan. Hindi mo maiiwasan yan. Kahit dito sa vlog na to ngayon, marami magre-react dito dahil ang sasabihin nila, mali yan, mali to, dapat ganito, dapat ganyan. Pero kung yan ang ipopromote mo na magde-demand ka more than the scope of the services, hindi to nakakabuti dahil kung maraming tao may influence nito, mas magkakaroon ng mas maraming confusion sa mundo. So, yun. Ang lesson lang na may share ko sa inyo dito is that bakit ko shinare ito dahil kapag merong or kapag nag-online education kayo at nagkaroon kayo ng mga negative reaction, always remember this. Walang karapatan yung tao na ibang tao na magsabi sa inyo ng comment nila or ng judgment nila or ng reaction nila or ng suggestion nila. Kasi any part of educating yourself, whether online or face-to-face, is a very good way for you to demonstrate na ikaw isang good person sa community. Pangalawa, nung ako nakatanggap nitong mga comment na ito, simple lang ang sabi ko. Thank you very much for your feedback, but just to let you know and to remind you, hindi ikaw ang gumastos sa pag-aaral ko. Ako ang nagdesisyon nito, ako ang gumastos. So please enlighten me kung saang part ka dapat magbigay ng advice or suggestion or reaction para naman aware ako sa magiging idea mo. Kasi bakit guys? Hindi natin dapat hinahayaan na ang tao mag-judge based doon sa nakikita niya sa pag-aaral dahil hindi naman niya naranasan kung paano mag-aral ng ganun. Paano yung intensity ng process? Paano siya nag-reflect sa sarili mo? Paano mo hinandle? Paano ka nag-sacrifice? Kapag hindi mo naranasan yung isang bagay, wala kang karapatan na mag-comment dyan. Always remember that. Kasi ang tao minsan, overconfident na mag-comment sa kung ano-anong bagay na hindi naman nila alam. So, kailangan natin tandaan yan. Pangalawa, kung nagkaroon ka ng positive reaction sa ganitong decision sa buhay, of course, you should be appreciative. You should respond with your best positive reaction din. So, mag-thank you ka. Plus, hindi lang natatapos doon ang thank you mo. Kailangan mong pag-aralan paano pa mas ma-improve further yung part na yun. Dahil kapag na-improve mo yan at nagbago yan, another positive reaction na naman ang matatanggap mo. Sa paraan na yun, mas magiging motivated ka to improve yourself further. Mas magiging motivated ka to share this knowledge to the community kung saan ka na-belong para ma-inspire din sila na mag-form ng way para sa better self nila in the future. So, ang best lesson na may share ko sa inyo dito sa vlog na to is that bawat decision mo sa buhay ay meron ka dapat paninindigan. Dahil isa yan sa magiging paraan para maging matagumpay ka. Kailangan alam mo mag-prioritize, kailangan alam mo na mag-sacrifice, kailangan alam mo na mag-balance ng oras kung kinakailangan, kailangan alam mo na mag-cut ng allocation ng mga free time mo, kailangan alam mo kung paano magputol ng connection sa mga tao na hindi naman nakakatulong sa iyo. Sa pag-aaral mo, sa paggagawa ng good decisions, sa pag-influence sa magiging magandang future mo. So that's the end of this video at sana may natutunan ka sa vlog na to. At kung meron kang ibang suggestion na pwede kong i-cover for another educational vlog or any learning vlog, please mention sa comment box. And don't forget to share, like, and subscribe to my channel para updated ka sa aking mga next videos. Bye!